Lihim na gante ng ulilang aswang. Si Arnel at si Engelberto ay naninirahan sa malawak na sagingan. Ang kanilang amo, malayo ang tirahan, samantalang ang dalawang mag-ama naroroon na at doon na rin tumanda si Engelberto at dito na rin ipinanganak si Arnel. Walang nanay si Arnel dahil sumama ito sa ibang lalaki. Ayos naman ang pakikitungo sa kanila ng kanilang among may edad na. Katunayan, ang libangan ng matandang yun ay pumunta sa sagingan na kanyang pagmamay-ari at magtabas-tabas. Hindi raw kasi ito sanay na walang ginagawa. Kung minsan pa nga, pinipigilan ni Arnel ang kanyang amo dahil nga nakakahiya. Isang gabi, si Arnel ay nagpaalam sa kanyang tatay na si Engelberto na magpupunta siya sa kabayanan upang dumalo ng kasalan. Uso kasi ang sayawan sa kanila sa panahong yon. Habang binabaybay ni Arnel ang loob ng kagubatan, meron siyang nasalubong na 4 na lalaki. "Bata-bata, malayo pa ba rito ang sagingan?" wika nung isa. "Medyo malayo pa po. Bakit po?" "Wala. Sige na, tara na." Pagkatapos nun, dumiretso na si Arnel sa kanyang pupuntahan. Nag-enjoy si Arnel kung sino-sinong babae ang kanyang nakilala hanggang sa bago mag-alas 12, nagplano na siyang umuwi. Nasalubong niyang muli ang mga kalalakihan. Nagtatakbuhan ang mga ito na animoy may humahabol sa kanila. Bakit ho kayo tumatakbo?" wika pa ni Arnel. Dali-dali siyang umuwi at dito niya nakita na ang kanyang ama ay duguan. Nakahandusay ito sa lupa habang gumagapang. Itay? Itay! Sinong may gawa sa inyo niyan?" wika ni Arnel. Anak! Si Palomar! Si Palomar! Palomar? Naalala na ni Arnel na sila Manong Palomar ang nasalubong niya kanina. Pagkatapos noon, binawian na ng buhay ang kanyang tatay. Nang malaman naman ito ng kanyang amo, madali itong nagpunta sa kanyang sagingan at binigyan ng maayos na burol at libing ang kanyang tatay. Arnel, ano nang gagawin mo ngayon? Hindi ka ba uuwi sa inyo?" wika ng kanyang amo. Boss, hindi na ho. Dito na lang ako." "Sigurado ka? Nag-iisa ka lang dito. Baka mamaya, yung mga pumatay sa tatay mo balikan ka." "Boss, kung sakaling sila ay babalik at ako na ang aabutan nila, titiyakin ko na hindi mangyayari sa akin yung ginawa nila sa tatay ko." Lingid sa kaalaman ni Arnel na ang kanyang tatay pala ay merong itinatago. Dahil nang siya na lang ang nag-iisa sa kanilang tahanan, pinasok ni Arnel ang tulugan ng kanyang tatay. Hinalungkat niya ang mga baul at dito siya nakakita ng kulay itim na aklat. Hindi niya maintindihan ang mga nakasulat doon at nakakita pa siya ng tila babuto ng ahas na pinagdugtong-dugtong gamit ang tali. "Ano kaya tong mga to?" takang wika ni Arnel. Napalingon siya sa bandang kanan. Dito siya nakakita ng parabang isang maskarang bakal na may nakakatakot na kaanyuan. Kinuha ito ni Arnel at isinukat sa kanyang muka. Maniwala kayo o hindi, halos
ayaw na nitong humiwalay at nakakita pa siya ng kung ano-anong nilalang na nandoon mismo sa kwarto ng kanyang tatay. Tinatanggal ito ni Arnel pero mas lalo itong dumidikit sa kanyang muka. Wika ni Arnel. Maya-maya pa ay bumulagsak si Arnel sa lupa tapos napatingala. Dito niya nakita ang nakasulat na Latin sa mismong kisame ng kwarto ng kanyang ama. Nabasa ito ni Arnel. Maya-maya pa'y kusang kumalas sa kanyang muka yung maskarang nakakatakot. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin bang yun yung paraan para matanggal yung nasa mukha ko? Wika ni Arnel. Maya-maya pa, napalingon siya sa bandang kanan at dito niya nakita yung espadang gewang-gewang ang itsura at yung hawakan noon ay gawa sa bato at meron pang maliit na bungo ng kalabaw. Kalabaw? Imposibleng merong gantong kaliit ng bungo ng kalabaw. Kung inyong mai-imagine, yung buto ng kalabaw ay kasing laki lang ng piso. Bungong-bungo yun, may mata at may ilong tapos merong sungay. Hanggang sa napansin na lang ni Arnel na ito pala ay hinulma gamit ang batong kulay itim. Pinagtatakahan ni Arnel. Sa tagal na niyang naninirahan sa lugar na yon habang kasama ang kanyang tatay, ngayon lang niya nalaman na meron palang ganon ang kanyang ama. Nang dahil doon, naisip ni Arnel na mukhang pwede niya itong gamitin upang ipanglaban kila Palomar. Yun ding oras na yun, nakakita pa si Arnel ng kakaibang kasuotan. Isinuot niya ito. Kinuha yung espadang liku-liko at isinuot sa kanyang muka. Yung maskarang may nakakatakot na kaanyuan. Palomar, antayin mo ko dyan. Wika ni Arnel. Lumabas ito ng kanilang tahanan. Kasabay nun ang pagpatay ng lahat ng ilaw sa loob ng kanilang bahay. Habang tinatahak ni Arnel ang loob ng kagubatan, napapansin niyang para siyang nakakakita sa kadiliman. Nakikita niya ang mga nakatambay na mga elemento sa ilalim ng mga puno. Tinahak pa ni Arnel yung lugar kung saan ba nagbabahay si Palomar at ng mga kasama nito. Naniniwala siyang si Palomar at ang mga kasama nun ang pumatay sa kanyang ama. Sige mga pare, marami tayong nadokwet na puno ng saging. Dapat ay magsaya tayo ngayong gabi. Wika nito. Yun pala ang isang dahilan. Kailangan nilang magnakaw ng puno dahil yung loob nun ay kinakain, tapos yung bunga nun ay ibinebenta. Maya-maya pa, napansin ni Palomar na para bang merong tao sa gilid. Madilim ang bandang yun, pero nang ilawan ito ni Palomar gamit ang ilaw na digaas, nagulat siya dahil merong taong nakatayo doon. Nilabas ni Palomar ang kanyang baril at itak at binalaan niya ang taong nakatayo malapit sa kanila. Sino ka? Ganda ng suot mo ah. Medyo nakakasindak. Palomar, katapusan mo na kayo ng mga kasama mo. Napakabait ng tatay ko. Lahat ng kailangan nyo kapag nagpupunta kayo roon ay ibinibigay ni tatay. Tapos ganyan ang igaganti nyo? Aba, sino bang tatay mo? Marami na kaming pinatay na tatay. Sino ba doon? Si Engelberto ang tatay ko! Ah, si Chongberto pala.
Siya nga, anong Chongberto? Hindi mo ba alam na tiyuhin ko yung tatay mo? Nagulat na lamang si Arnel sa isiniwalat ni Palomar. Tiyuhin pa pala nito yung kanyang tatay at yung pagpatay sa kanyang tatay ay merong malalim na dahilan. Ayon pa sa kwento ni Palomar, hindi naman daw dapat silang mag-ama ang nakaposisyon sa kanilang trabaho dahil isang dekada na daw ang nakakalipas nang sinubukan ng kanilang amo na ilipat ang karapatan kay Palomar. Pero humahad lang ang tatay ni Arnel at ito ang isang naging dahilan kung bakit naisipan ni Palomar na patayin ang tatay niyang si Engelberto. Napakababaw na dahilan para gawin mo yun sa aking ama, Palomar. Mababaw man, pero wala nasagad na ang galit ko, Arnel. Maya-maya pa, napalibutan na si Arnel ng mga kasamahan ni Palomar. Lahat sila ay merong hawak na itak. Binabantaan kita, Arnel. Wala naman tayong problema. Yung tatay mo lang. At kung gusto mo pang mabuhay, pwede bang umuwi ka na lang? Hindi ako aalis dito, Palomar. Binunot ni Arnel ang kanyang espadang liko-liko. Tapos pinaghahataw niya yung mga lalaking nakapalibot sa kanya. Nagulat ang mga ito dahil sa sobrang agresibo ni Arnel na patayin silang lahat. Arnel, hindi ako makapaniwala na kaya mong gawin yan. Isang anak na ulila sa mapagmahal na ama ang tinanggalan nyo ng karapatan. Humanda ka sa akin, Palomar. Papatayin kita! Unang tinamaan, yung dalawa sa kasamahan ni Palomar. Agad na napugot ang ulo ng mga ito. Pagkatapos nun, yung dalawa naman ay nagtatakbo at naiwan na lang si Palomar. Wag, Arnel! Walang kapatawaran ang ginawa nyo sa akin. Wala! Sa pag-aakalang tatablan ng bala si Arnel, 5 beses na pinutukan ni Palomar ang kanyang katawan. Ultimong, si Arnel ay hindi makapaniwala na nakaligtas siya sa pinakawalang bala ni Palomar. Nasaan ka na ngayon? Ha? Magtago ka sa ilalim ng damuhan, Palomar. Makikita pa rin kita. Makikita pa rin kita. Nahuli niya si Palomar na nagkukuble sa makapal na damuhan. Akmang sasaksakin ito ni Arnel nang bigla siyang makadinig ng mga taong dumadating. Nang dahil doon, nagtakbuhan na silang dalawa. Dahil ang iniisip ni Arnel, maaring mga otoridad ang mga ito. Ganon din ang iniisip ni Palomar. Malamang na siya ang sadya ng mga otoridad. Dinig na dinig kasi yung mga yabag ng kanilang sapatos. Sa pamamagitan nun, agad na naintindihan ni Arnel na mga pulis ang dumarating. Naghiwalay ang kanilang landas nang marating nila ang isang malawak na ilog. Dito hinugasan ni Arnel yung dugo-dugo na hawak niyang espada. Marami ka pang papatayin. Marami pa! Wika ni Arnel. Tapos nun, lumublob siya sa tubig. Dito siya nausawan at napaisip kung bakit nagawa niya ang mga bagay na yon. Umiiyak pa si Arnel dahil pakawari niya'y wala siya sa sarili niya nang gawin niya yun. Umuwi na lang siya sa kanilang kubo at madali siyang nakatulog. Ganito naman ang panaginip ni Arnel. Anak, patawarin mo ako kung hindi ko nagamit ang aking mga kalasag at hindi ko man lang na ipagtanggol ang aking sarili. Anak, mula nang ikaw ay pinanganak, ni hindi ko ipinakita sa iyo ang aking mga gamit
dahil ako'y nagbagong buhay na. Anak, ngayong ako ay nasa kabilang buhay na. Gumanti ka! Hanapin mo sila, Palomar! Patayin mo sila, anak! Yon ang kanyang nakita sa kanyang panaginip. Nagtatangis sa galit ang kanyang ama na si Engelberto at madali namang nagising si Arnel. Opo, itay. Opo, papatayin ko silang lahat. Madaling araw na noon, kaya't bumangon na si Arnel. Katulad ng dati ay nagsisimula na siya sa pagtatabas sa malawak na kanilang binabantayan. Pagsikat ng araw, dumating ang kanyang amo at meron itong dala na isang kambing. Arnel, boss, ano po yun? O heto kambing, alagaan mo. Boss, meron po bang... meron. Sa susunod na linggo, birthday ng tatay mo, di ba? Ipaghahanda natin ang tatay mo kahit na wala na siya. Sige boss, sige po. Ito ang nakapagpabalik sa alaala ni Arnel na yung tatay niya ay magbe-birthday. Malayo pa man ang araw na yun, ay kanya nang naiisip kung gaano ba kalungkot ang kanyang sasapitin pagdating ng araw ng kanyang ama. Umiiyak ito gabi-gabi hanggang sa nang natutulog na si Arnel. Nakakadinig ito ng magkakaibang tinig na nagmumula sa loob ng kwarto ng kanyang tatay. Arnel! Arnel! Oras na, Arnel, para pakainin mo kami ng sariwang dugo. Napabangon si Arnel nang madinig niya yun. Sino yan? Sinong andyan? Arnel, nandito kaming lahat sa kwarto ng tatay mo. Nang pumunta doon si Arnel, dito tumambad sa kanya ang 4 na nilalang na may magkakaibang itsura at laki. Anong ginagawa niyo rito? Arnel, pakainin mo kami ng sariwang dugo. Maya-maya pa, yung maskarang nakakatakot ay mabilis na pumasak sa kanyang muka at hindi na napigilan ni Arnel na isuot ang iba pang mga gamit at ito ay naglakad papalabas. Nakadinig siya ng lasing na naglalakad. Mura ito ng mura sa paligid kahit na wala naman siyang nakikita. Sa ayaw at sa gusto ni Arnel ay nagawa niyang hitilan ng buhay ang taong yon. Anong nangyayari sa akin? Ano to? Wika ni Arnel, labis ang kanyang pagsisisi nang mapatay niya ang taong wala namang kasalanan sa kanya. Marami ang nagaganap na patayan sa lugar nila dahil na rin sa daanan ng mga komunista ang kanilang lugar. Ganun pa man, kapag alam ng mga ito na yung mga naninirahan doon ay tagapagbantay ng sagingan, hindi sila inaano, bagkos meron silang taong pakay na minsan ay doon nagtatago sa kanilang sagingan. Isang gabi, pumunta si Arnel sa kabahayan upang bumili ng maiinom. Doble-doble kasi ang kanyang kalungkutan dahil darating na ang kaarawan ng kanyang tatay. Manang nena, pabili nga ng alak. Wika niya rito. O Arnel, parang ang lungkot natin ah. Bigyan mo na ako ng alak. Ngayon din! Oo, ito na. Akmang aalis na si Arnel sa tindahan ni Aling Nena nang bigla siyang dakmain ng isang lalaki. Bakit? Sino ka? Ano bang problema mo sa akin? Ikaw ba si Arnel? Ako nga. Bitawan mo nga ako. Nakakasakit ka na.
Nakakalalaki ka na! Arnel, binabalaan kita. Itapon mo ang gamit ng mga tatay mo. Bakit? Teka, anong gamit? Uy Arnel, anong gamit ang sinasabi ng tao? Wala. Doon nga tayo mag-usap. Ang lalaking yon ay hindi kilala ni Arnel, pero siya ay kilalang kilala ng lalaki. Teka nga, ano bang problema mo? Anong gamit ang sinasabi mo? Arnel, ang tatay mo noong araw pa man ay isang miyembro ng kulto na may lahing aswang ang kanilang leader. Arnel, ngayong wala na ang iyong tatay, yung mga naiwang gamit ng tatay mo ay itapon mo dahil kukontroling ka ng mga kulto at aswang. Alam ko Arnel, na ayaw ng tatay mo na mapunta sa iyo ang kanyang gawain noong araw. Arnel, makinig ka sa akin. Itapon mo sila kapag merong araw at kung maaari, sunugin mo sa malayo. Teka, paano mo nalaman ang lahat ng yan? Arnel, ako at ang tatay mo ay magkaedad, kaya't alam ko ang punot dulo. Ikaw? Kasing edad ka ng tatay ko? Paano nangyari yun? Kay bata-bata mo patignan, parang ang magkasing edad lang tayo. Diyan ka nagkakamali Arnel. Ako at ang tatay mo ay dati nang magkalaban. Arnel, kung ako lang, mabait pa akong tao. Teka, sino ka ba? Ano bang pangalan mo? Ako si Nole. Nole? Wala akong kilalang Nole at walang naikukwento sa akin ng tatay ko. Napatungkol dyan sa Noleng yan. Teka, kung magsalita ka straight na Tagalog, taga dito ka ba? Hindi ako taga rito Arnel. Alam mo ba na kaya natigil ang tatay mo sa gawain niya? Dahil noong araw ay sinabihan ko siya, binantaan at tinanggalan ng kakayanan. Arnel, wala ka pa nung panahong yon at nang tumigil na ang tatay mo, dito ka palang pinanganak. Ayaw ng tatay mo na mapunta sa iyo ang kanyang gawain. Arnel, nang mamatay ang tatay mo, alam ko kung sino ang pumatay sa kanya. Hayaan mong ako mismo ang maglapit sa alagad ng batas upang yung tatay mo ay magkaroon ng hustisya. Batas? Anong batas ang sinasabi mo, Nole? Meron bang hustisya sa mga katulad naming mahihirap? Arnel, magtiwala ka sa akin. Bahala ka sa buhay mo, diyan ka na! Akala ni Arnel ay hindi siya susundan ni Kanole. Ganon pa man sinundan siya nito at nagkataon namang ang grupo nila Palomar. Inaabangan pala si Arnel. Arnel! Madali ka! Inaantay ka na ni kamatayan! Wika nito. Palomar! Palomar, kayo pala! Kami nga. Wala kang pwedeng ipagmalaki ngayon dahil hindi mo suot ang kalasag ng tatay mo. Arnel, halika. Tignan mo to. Paglingon ni Arnel sa itinuturo ni Palomar, merong isang taong nakakostyum ng ganon kay kamatayan at ayon pa kay Palomar, inaantay na raw siya noon. Dahil sa walang laban si Arnel sa kanila, nagawa niyang pumasok pa sa loob ng kagubatan. Mabuti na lang at sinundan siya ni Kanole at nang mahuli naman nila Palomar si Arnel, dito kumilos si Kanole at agad na pinagtatatadyakan sila Palomar. Teka, sino ka ba? Bakit ka ba nakikialam? Ha? Ako si Nole. Bumalik ako sa lugar na ito dahil naramdaman kong namatay na si Engelberto. Engelberto? Yung pinatay namin. Bakit? Pulis ka ba? Hindi. Sundalo? Mas lalong hindi. Sino ka bang talaga? Halika, sumama kayo sa akin. Dinampot sila ni Kanole. Wala silang nagawa nang igapos sila ng sabay-sabay habang itong si Arnel ay nagtatakbo. Arnel, yung sinabi ko sa iyo gawin mo. Itapon mo ang mga kalasag ng tatay mo. Dinala ni Kanole ang tatlong lalaki sa pinakamalapit na barangay at sinabing sila ay nakapatay.
Hindi naman maliwanag sa mga taga-barangay kung ano ba ang kasalanan nila Palomar. Ganon pa man ikinulong sila sa barangay at kinabukasan pagdating ng pulis, kumpirmadong sila ang pumatay kay Engelberto at sa iba pa. Tuluyan nang nakulong sila Palomar at si Canole naman ay pinuntahan si Arnel. Inabutan niyang nandoon ito sa loob ng bahay ng kanyang ama at suot ang mga kalasag nito. Arnel, hindi ba sinabi ko sa iyong itapon mo na yan? Merong nagmamagaling, hindi kita kilala. Pero kami kilala ka namin. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Kukontrolin ka ng mga gamit ng tatay mo. Sinabi ni Canole na ang mga gamit na yon ay galing sa mga purong aswang at kulto. Ang mga gamit na yon ay merong sumpa at sinasaniban ng mga kaluluwa ng mga namatay na kulto at aswang. At kung hindi nyo rin naitatanong, ang mga kulto at aswang na sumasanib sa mga gamit ng tatay ni Arnel, si Canole din ang pumaslang sa kanila. Hindi ba sabi ko sa iyo noon, Nole, na maghihiganti kami? Kaya pala, sabi ng aking gabay, kailangan kong bumalik sa lugar na ito dahil yung mga katulad nyo ay muling bumangon. Tapos ngayon, sasamantalahin nyo ang kahinaan ng bata? Arnel, Ano yon? Kitang-kita ni Canole na si Arnel ay wala na sa katinoan at nakikita rin ni Canole yung iba't ibang klase ng nilalang na nandoon sa loob mismo ng kwarto. Alam ni Canole na gagamitin ng mga ito ang batang si Arnel upang maisakatuparan ang kanilang mga plano. Ngayon, ang plano na lang ni Canole mailigtas ang bata. Arnel, tignan mo yun. Napatingin si Arnel sa itaas at dito niya muling nakita kung paano ba matatanggal yung nakadikit sa kanyang muka. Walang ano-ano'y bigla itong nahulog at dito pa lamang bumalik sa tamang wisyo si Arnel. Madali siyang kinuha ni Canole at nilabas. Wala na yung bata. Tayo na lang ang magkana. Wika ni Canole, maya-maya pa ay bigla na lang nagsigsiwalaan ang mga yun. Lumabas si Canole at nakita niyang si Arnel ay nakaupo habang umiiyak. Arnel, ayos ka lang? Ano bang nangyayari sa akin? Anong nangyayari sa akin? Arnel, katulad ng sinabi ko, sasamantalahin ka nila. Mabuti na lang at yung usal pang tanggal dyan sa maskara ay nakasulat sa kisame. Arnel, sumama ka sa akin. Akong bahala sa'yo. Tuturuan kita ng tamang asal at ng tamang kakayanan. Sumama naman si Arnel at inuwi pa ni Canole ito sa kanyang tahanan. At ngayon, naging isa pa siyang mag-aaral ni Canole. Taon ng ginugol ni Arnel bago siya matuto sa lahat. Nang dahil dito, naging isa pa siyang manggagamot sa kanilang bayan. Mga kababayan, hanggang dito lang po ang ating kwento. Medyo maikli lang. Pasensya na po kayo kung gabi na tayo nakapag-upload. At siya nga po pala, pakipuntahan po ang isa kong channel na Misteryo ng Bayan. Hindi ho magtatagal ay magkakaroon na po tayo doon ng narrator. So paano? Magandang gabi at sana'y masarap ang inyong pagtulog. Bye-bye!